Good morning! Tara, samahan niyo ako. Libutin natin at ipapakita ko sa inyo ang bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ang ancestral house ng daddy ay medyo malayo sa bayan. May 5 kilometro din ang layo. At ang karaniwang transportasyon dito ay tricycle. At dahil medyo malayo nga, medyo mahal din talaga ang pamasahe. Kaya yung mga nakakaigi-igi sa buhay ay meron na lang silang kanya-kanyang motor or tricycle. The name Pinamalayan, as the story goes, came from the words ipinamalay na. This town, Pinamalayan, ay isa sa pinakasikat at malaking landmark, hindi lamang sa Pinamalayan kundi sa buong probinsya ng Oriental Mindoro. At tinagurian ding Central Trading Hub of Oriental Mindoro and the rest of Mimaropa. The Rainbow Arch is still the prominent and prestigious historical landmark in the municipality. Ito ay nakatayo or matatagpuan sa pinakagitnang bahagi ng Pinamalayan Municipal Park. At ang strukturang ito ay tinayo pa noong 1938. Maaari itong akyatin sa pamamagitan ng hagdan sa gitna nito kung gusto mong makita ang kabuuan. And each color has a meaning. The red, improved quality of life. Orange, democratic governance. Yellow, progressive and stable economy. Green, balanced economy. Blue, peaceful and limited community. Indigo, sustainable agriculture and advanced technology. Violet, morally upright and empowered life. That rainbow arc, which is actually a stairway arc stretching between two parallel islands, representing the two mountains of this municipality. Sa paglilibot sa bayan, hindi mo maiiwasang hindi mapansin ang pagpapalaga ng mga tao sa Bahaghari. Tinatawag din nila itong paraiso ng Bahaghari na tumutukoy sa kulay ng buhay ng mga taong nakatira dito. Kung hindi ako nagkakamali, tuwing Abril ay ginaganap nila ang kanilang Bahaghari Festival dito. Sa baba, kung mapapansin nyo, ay binubuo ito ng 6 na pillars o poste na sumisimbolo naman sa 6 na orihinal na barangay ng Pinamalayan. Isa na dito ang Panggulayan, Nabuslot, Tambong, Lumambayan, Kinabigan at Balete. Sa Bagharing ito, sinisimbolo ang pagkakadiskubre sa bayan na tulad ng lumang kwento. Sinasabing na sa dulo ng Baghari ay makikita ang palayok na puno ng ginto o kayamanan na sumasailalim naman sa kayamanan ng bayan bilang sentro ito ng kalakalan sa lalawigan. At sino ba namang hindi makakapansin sa malaking palayok na may lamang Bahaghari? Ngayon nga ay meron na siyang katabing malaking tutubi sa gilid. Dati kasi wala pa yan. Ito naman ang kanilang pamilihang bayan. Dito ko pala nahanap at natikman ang suman na sobrang nagustuhan ko talaga. Araw-araw naman ay merong tinda niyan dito sa palengke. At tuwing Miyerkules naman at Sabado ay meron silang tinatawag na tiyangge. Ito ay pamamaraan na matulungan ng locals or mga magsasaka na makilala at maibenta ang kanilang produkto. Dito ko nga nakita ang iba't ibang klase ng suso. Ang presyo naman ng mga bilihin ay hindi pa ganun kamahal. Ang talo nga dito ay 15 pesos lang per kilo. Itong itlog na maalat nga hindi ko rin pinapalampas kapag pumupunta ako rito. Bukod sa masarap at mura pa ay laging bagong gawa dito ang itlog na maalat. Alam nyo ba na ang sitaw at kamote ay parehong 20 pesos lang yan per kilo. Ang sarap mamili, no? Sana sa Manila ganito rin lang ang presyo. Ang advantage rin pala nitong tiyanggian ay nasa isang pwesto lang sila at halos nandito na nga lahat. Bukod nga dito sa gulay at prutas, alam nyo bang merong nagtitinda rin ng native chicken sa labas? Ang mura ng nyog, no? Itong nyog sobrang mura, no? 20 pesos lang, 3 piraso na. Ayan, iba't ibang klase ng tuyo at alam nyo bang mayaman na rin pala sila dito sa mga isda. Ang dami rin talagang pagpipilian magmula sa isdang bato. Ayan, may 2 klase silang alimango, hipon at ang paborito ng daddy sa lahat ay ang pusit. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Stay tuned on the next one. Bye! Please don't forget to follow my page for more.